Sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya may tinig na pilit tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakakubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso. Itong episode ng Family Feud ay may tinatagong nakakakilabot na sikreto. Pansinin niyo ang contestant na ito, si Tim Blefnick, 40 taong gulang. Isang sagot niya sa tanong ni Steve Harvey ang naging isa sa mga pinaka-nakakabagabag sa buong kasaysayan ng show. What's the biggest mistake you made at your wedding? Sagot niya, saying I do. Pagkatapos maipalabas ang episode na yon, biglang nagkaroon ng nakakagulong pangyayari. Si Becky, ang asawa ni Tim, sa loob ng 12 taon ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay, may 14 na tama ng bala. Ang pangyayaring ito ay nagpagulo at nagpaalarma sa buong Quincy community. Pagkatapos ng insidente, natural lang sa asawa tumutok ang investigasyon ng pulis. Si Tim, ang ama ng 3 anak nila, pero mariin itong tinanggi ni Tim. I did not murder Becky. The idea of hurting someone, lalo na ang nanay ng mga anak ko, ay hindi ko kayang gawin. Walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya. Pero ang ate ni Becky, si Sarah, ay may masamang kutob. Takot siyang kasama ng mga bata ang taong responsable sa nangyari. Ramdam ko agad na may mali. Hindi na siya yung taong kilala namin dati. Base sa mga post niya, halatang iba na ang takbo ng isip niya. Ang unti-unting paglala ng mental state ni Tim, habang nasa gitna sila ng divorce, ay napapansin na rin ng mga taong sa paligid niya. At ang kaso ni Becky Blefnick ay mananatiling misteryo, kung hindi dahil sa mga clue na iniwan mismo ni Becky, mga ebidensyang tutulong ilabas ang katotohanan. At parang siya pa mismo ang nagbigay daan para maresolba ang nangyari sa kanya, kahit wala na siya. Sa silangan ng Mississippi River, mga 300 milya mula Chicago, matatagpuan ang tahimik na bayan ng Quincy. Dati parang hindi naaantig ng gulo ang lugar na ito. Puno ng tiwala, kapitbahayan at normal na buhay. Isa sa mga kilala rito ay si Becky Blefnick, 40 taong gulang, isang masipag at dedikadong ina ng 3 batang lalaki. Nurse siya at halos lahat ng oras niya ay ibinibigay sa pamilya at komunidad. Pero noong Pebrero 23 ng 2023, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Hapon na, tapos na ang klase ng mga bata pero hindi pa dumarating si Becky para sunduin sila. Hindi ganito ang ugali niya. Dahil hindi siya sumasagot sa tawag, si Tim ang nagpunta para kunin ang mga bata. Habang patuloy niyang sinusubukang tawagan si Becky, pero wala kahit isang sagot. Sinabihan niya ang ama ni Becky, si Bill, kung pwede siya na ang munang pumunta sa bahay para tignan kung ayos lang ba ang lahat. Pagdating ni Bill, napansin niya agad, bahagyang bukas ang pinto. Tahimik ang buong bahay, masyadong tahimik. Tinawag niya ang pangalan ng anak niya pero walang sagot. Nilibot niya ang ibaba ng bahay pero wala si Becky. Nang umakyat siya sa taas, doon niya nakita ang isang tanawing hindi dapat makita ng kahit sinong ama. Si Becky nakahandusay sa sahig ng banyo. Pagkatapos ng desperadong tawag sa pulis, mabilis na rumisponde ang mga otoridad. Pagdating nila, mas marami pa ang tanong kaysa sagot. Ang alam lang nila sa puntong iyon, may maraming tama ang katawan, may bakas ng pilit na pagpasok sa isa sa mga bintana, at may mga piraso ng sirang plastik sa paligid. Pero wala kahit anong DNA, fingerprint o anumang sandata na naiwan. Habang sinusuri ng mga investigador ang lugar, si Bill, wasak ang puso, ay kailangan pang ihatid ang masamang balita sa pamilya. At dahil wala pang lead, tumawag ang mga detective kina Josh Jones, State Attorney ng Illinois at sa assistant nitong si Laura Keck para gabayan ang investigasyon. Habang patuloy nilang iniisa-isa ang mga ebidensya, may nakita silang isang bagay na nakatago sa likod ng pintuan ng banyo, ang cellphone ni Becky. Ang ebidensyang ito ay maaaring maging susi para malaman ang huling ginawa ni Becky. Habang sina Josh at Laura ay nagsisimulang suriin ang laman ng cellphone niya, isang trabaho
na sobrang haba at kailangan ng sobrang ingat. Unti-unting nagiging malinaw ang isang bagay. Kahit ano pa ang nakita nila, malamang hindi iyon sapat para tuluyang magturo ng salarin. Kaya wala silang choice kung hindi mas malalim pang kilalanin ang buhay ni Becky. Hindi nila alam may iniwan palang mahalagang mga palatandaan si Becky, mga clue na nagtutulong para maresolba ang nangyari sa kanya. Noong 2013, 10 taon bago ang insidente, si Becky, isang college student na nag-aaral ng bioscience. Doon niya nakilala si Tim, isang charismatic na estudyante na pareho rin nila ang hilig sa fitness. Nagkaroon sila ng parehong klase. At bago pa man nila mamalayan, nagkakapalagay na pala sila. Mabilis naging seryoso ang relasyon. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal sila sa isang magandang seremonya. Pagkatapos ng kasal, napag-usapan na nila ang susunod na hakbang. Matagal na ang pangarap ni Becky ang maging ina. At makalipas ang isang taon, nagbuntis sila ng kanilang unang anak na lalaki. Nagsimula silang manirahan sa isang simpleng bahay sa Quincy at kalaunan, nagkaroon pa sila ng 2 pang anak. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng ingay, saya at gulo ng 5 taong pamilya. Sa loob ng ilang taon, parang nabubuhay sila sa American Dream. Habang tumatakbo ang buhay, si Becky na noon ay top-performing pharmaceutical sales rep ay naging sobrang malapit sa isang kaibigang nag-alaga ng batang may malubhang kondisyon. Nang pumanaw ang bata, labis itong tumama kay Becky. Ang karanasang iyon ang nagtulak sa kanya na magpalit ng career at maging isang nurse. May speech pa siyang isinulat. Gusto kong malaman ng kaibigan ko kung gaano niya ako naapektuhan, kung paano niya ako na-inspire maging nurse, at paano niya ako hinamon maging mas mabuting tao. Iyon ang turning point ni Becky. Na-realize niya na mas gusto niyang tumulong sa mga tao sa pinakamatitinding oras ng buhay nila. Pero may isang taong hindi sang-ayon sa bago niyang landas, ang asawa niyang si Tim. Dahil sa long hours ng nursing, mas marami siyang kailangang gampanan sa bahay at sa 3 nilang anak. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, si Becky todo kayod para pagsabayin ang trabaho at pag-aalaga sa mga anak. Pero si Tim, inuuna lang ang sarili niyang interes. Habang lumalala ang tensyon sa kanilang pagsasama, bigla na lang may ginawang kakaiba si Tim. Nag-sign up siya para sumali sa Family Feud. Para sa karamihan ng pamilya, ang Family Feud ay pagkakataon para mag-bonding at magsaya. Pero sa episode na ito, may kakaiba. Hindi sinama ni Tim si Becky sa show. Sinubukan ni Becky na baliwalain na lang, pero hindi niya maiwasang masaktan. Pakiramdam niya tinaboy siya ng taong mahal niya. Pagka-air ng Family Feud episode ni Tim pagkalipas ng 1 taon, buong Quincy ay sabay-sabay nanonood dahil excited silang makita ang kababayan nila sa TV. Magaan lang ang simula ng episode, tawanan ng mga tao at palitan ng sagot ang dalawang team. Pero sa susunod na tanong, nag-iba ang ihip ng hangin. Humakbang si Tim para sumagot. At kahit parang biro ang pagkakasabi niya, ang reaksyon ng audience, pati si Steve Harvey, ay nagsabi ng ibang kwento. Habang tinatawanan ni Tim ang sagot niya, si Becky naman ay parang may kumalapit na kaba sa dibdib niya. Parang may ibig sabihin ang biro na iyon. Isang katotohanang hindi niya masabi ng diretsahan, pero lumulusot sa harap ng buong komunidad nila at lumabas, seryoso pala siya. 1 taon pagkatapos ng episode, nag-file si Tim ng divorce. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipat si Tim sa isang inuupahang bahay ilang kanto lang ang layo para malapit pa rin sa mga bata. Si Becky naman, ibinuhos ang puso at oras sa nursing career niya. Ginamit niya itong sandalan para buuin ulit ang buhay niya, habang sinusugurong may quality time siya kasama ang mga bata. Si Tim, pagkatapos ng Family Feud fame, nag-shift ang focus, self-improvement, entertainment, at paghahanap ng spotlight. Nag-enroll siya sa acting classes, sumali sa community theater, at nakakuha pa ng slot sa TV show na American Gladiator. Ginamit niya pati social media, lalo na sa TikTok para palawakin ang audience niya. Samantala, tumatakbo pa rin ang divorce
At habang tumatagal, umiinit ang tensyon ni Becky at Tim. Sobrang lala ng banggaan nila na napilitan si Becky mag-file ng order of protection laban kay Tim. Sinabi niya na pumapasok si Tim sa bahay niya nang walang pahintulot at madalas umanong binabaluktot nila ang mga usapan. Hindi nag-grant ng protection order pero inutusan ng judge si Tim na isauli ang 9mm handgun na regalo sa kanya noon ni Becky. Problema lang, hindi raw niya maalala kung nasaan. Balik sa 2023, habang mas binubusisi ni na Josh at Laura ang buhay ni Becky, nahihirapan naman ang pamilya sa pag-aasikaso ng libing. Hindi matanggap ng komunidad na sa edad na 41 taong gulang, ganun na lang biglang nawala si Becky. Nandoon ang 3 anak at ang kapatid niyang si Sarah, nakatayo sa gitna ng mga nagluluksa at biglang may dumating pa, si Tim. Maikling-maikli ang paglabas niya, parang dumaan lang, tapos agad na umalis. Ang kakaibang kilos na iyon, nagpaalab ng masabang kutob kay Sarah. Ibinuhos niya ang mga pangamba niya kina Josh at Laura. Habang mas lumalalim ang pag-aalala ni Sarah, natuklasan naman ni na Josh at Laura ang isang nakakabahalang text exchange mula sa phone ni Becky. Dahil sa clue na iyon, alam nilang kailangan nilang kumilos ng mas mabilis. Kahit wala pa rin konkretong ebidensya na nag-uugnay kay Tim sa krimen. Nagdesisyon ang prosecutors na subukang hanapin siya at ilagay muna sa kustodiya for the kids' safety. Sabi nila, kapag desperadong isang tao at pakiramdam nila na walang ibang daan, minsan pinipinsala nila ang mga tao sa paligid, tapos pati sarili nila. Hindi naman pwedeng hayaang mangyari iyon. Pinaka-priority ang kaligtasan ng 3 bata. Kaya nag-set up sila ng surveillance team para sundan si Tim at siguraduhin ihahatid niya ng maayos ang mga anak sa school, pero nagka-problema. Pagkatapos ihatid ni Tim ang mga bata, nagkaroon ng kalituhan na wala siya sa paningin ng Tim. Hindi siya umuwi at may ibang team na nakikita ng sasakyan kamukha ng kay Tim na pumunta sa Kentucky Road. Pagpunta ng Tim doon, nakita nila ang coaching team nakaparada sa likod ng bahay ni Becky. Habang papapalapit ang mga pulis, biglang tumakbo si Tim palabas ng likuran ng bahay. Pero agad din siyang napusasan. Nahanap din ng ligtas ang mga bata. Dinala si Tim sa Adams County Jail. Kahit mahina pa ang kaso laban sa kanya, sabi ng isang prosecutor, pinilit kong walang piyansa si Tim. Takot akong may mangyari sa mga bata. Ayokong mawala sila sa Quincy. Do you understand your rights in this case? Yes, sir. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Sa Illinois, kapag hinold ang isang akusado without bond, ibig sabihin may 90 days lang ang mga otoridad para ihanda ang isang buong murder trial. Habang nakukulong ang suspect, para kay Josh, sobrang nakakabahala ang ideyang iyon. Sa 17 taon ko sa homicide, hindi ko pa narinig ang isang murder case na from investigation to arrest to trial, gagawin lahat yon ng 70 araw. Alam ni na Josh at Laura na kailangan nilang gawin ang pinakamalakas na kaso ng buong karir nila. Mas mataas ang stakes ngayon kung mas ma-acquit si Tim. Pwedeng malagay sa peligro ang mga bata. Kailangan namin maging handa kahit anong mangyari. Sa isip nila, alam nilang may inaasahan ang jurors. Confession, DNA, fingerprints, lahat ng malinaw na ebidensya. Pero wala sila nun. Kaya kailangan nilang ipakita sa jury, iba ang sitwasyon ngayon. Kasama si Tim sa custody at tumatakbo na ang 70 araw ng pagbibilang. Hindi na sayang ang oras ni Josh at Laura. Binuksan agad nila ang bagong dating na autopsy report para maisara ang kaso ito. Kailangan nilang patunayan na si Tim ay una, nasa mismong crime scene at pangalawa, may malinaw na motibo. At ang bagong report, nagbigay ng mas malalim at mas nakakakilabot na detalye tungkol sa huling sandali ni Becky. Siya ay binaril ng 14 na beses. May isang putok na lumampas, kaya naging 15 rounds na fire. Ayon sa pathologist, walang kahit isa sa mga tama na agad na nakamatay. Hindi siya agad namatay. Nagdusa siya, nakahiga sa sahig ng banyo, sa dilim, hindi makagalaw mula bewang pababa.
hirap huminga. Isang napakatagal at nakakatakot na sandali na hindi dapat maranasan ng kahit sino. Sa autopsy report ay naglatag ng malinaw na insight. Ito ay crime of passion. Isang taong naglalaman ng matinding galit ang gumawa nito. Isang taong kilala si Becky. Sa susunod na hakbang, search warrant sa bahay ni Kim. Ang layunin, mahanap ang murder weapon. Sa paghahanap, nakuha nila ang iPads, computers, gaming system, phones, lahat ng digital data. At sa kwarto ni Kim, may napansin sila, isang gun safe pero walang laman. At mas nakakagulat, nakahanap sila ng 54 na shell casing na pinutukan mula sa isang baril. Kapag nagpaputok ang baril, may markang iniiwan sa shell casing, parang fingerprint. Kung may shell casing ka, pwede mong malaman kung iisa ang pinanggalingang baril. Nagbigay ito ng konting pag-asa. Pero kahit mag-match ang casing sa crime scene, kulang pa rin iyon para makumbinsi ang jury hanggat wala ang mismong baril. Habang ina-analyze sa lab ang casings, may 10 araw na lang bago ang trial. Kaya bumalik sila Josh at Laura sa Quincy, naghanap ng CCTV footage. Nag-umpisa silang manmanan ang buong paligid sa bahay ni Becky. Nakakita sila ng isang kapitbahay na may security camera. Kinuha nila ang footage at doon nagkaroon ng breakthrough. May nakita silang anyo ng isang tao, naglalakad-lakad malapit sa bahay ni Becky. Sa mga gabing bago ang insidente, parang may sinusuri, pabalik-balik sa driveway. Pero sobrang blurry ng video. Hindi kita ang muka, hindi kita ang kasuotan, at mas mahalaga, hindi iyon galing sa mismong gabi ng pamamaril. Pwedeng ibang tao lang, pwedeng nagkataon lang, pero halata, may nagpaplano, may nag-oobserba. Binalikan nila ang video ng paulit-ulit, pero ang tanging alam lang nila, tao ito. Dahil meron na silang tamang timestamps, pinalawak nila ang paghanap. Ilang bloke lang mula sa bahay ni Tim, mayroon silang nakitang bagong CCTV. Isang lalaki sa bisikleta. Sa isa pang kamera, nandun ulit ang parehong lalaki. Pero ngayon, malapit na sa bahay ni Becky. Halos kasabay ng oras ng insidente. 1:00 ng madaling araw. Sa gitna ng February, isang lalaking nagbibisikleta ng 10 oras ng gabi sa gitna ng sobrang lamig. Sa lugar na hindi naman talaga nagbibisikleta ang mga tao sa ganitong oras. Isang tanda na may gumagalaw sa dilim at mukhang may misyon. Medyo weird talaga kasi tuwing may nakikitang tao sa bahay ng mga hayman, may dumaraan ding nagbabike ilang minuto bago lumabas yung tao sa CCTV ng mga hayman. Ilang araw na lang bago magsimula ang trial at sina Josh at Laura, kailangang harapin si Tim sa korte kahit puro circumstantial evidence lang ang meron sila. Pagpasok pa lang nila sa courtroom, agad nakilala ni Josh ang judge, si Judge Robert Adrian. Siya yung judge na nag-overturn ng isang sexual assault conviction noong nakaraang taon. Sa nakagulat na desisyon, ginawa niyang not guilty yung akusado dahil daw wala itong sapat na criminal history. Kahit malinaw ang guilty verdict ng jury. Hindi siya guilty, hindi ako naniwala sa kanya, sabi pa ng judge noon. Kung tinignan lang nila ng maayos na ebidensya, makikita nilang hindi siya guilty. Nagkaroon ng malaking backlash ang desisyong iyon at yung simpleng pag-like ni Josh sa isang post na kumestyon sa ruling ng judge, hindi nakalampas kay Judge Adrian. Pinagalitan pa niya si Josh in public, accusing him na nagpapakita ng bias. Nauwi sa pagtanggal ni Judge Adrian kay Josh sa isa pang kaso. Kaya ramdam na ramdam ang tensyon nila ngayong magkaharap ulit sila sa korte. At ngayon, si Judge Adrian ang nakupo para sa kaso ni Becky Blithwick. Alam ni Josh, hindi magiging madali itong laban. Unang araw ng trial para sa pagpatay kay Becky. Kahit ang daming nakaharang sa kanila, focus pa rin sina Josh at Laura sa ebidensyang hawak nila. Una, yung mga bala sa basement ni Tim. Sinuri ng forensic experts at lumabas, tumugma ang mga ito sa bala mula sa crime scene. Handa si Josh dito. May detalye silang nakita na nakaligtaan ng defense. Noong 2021, nung humingi si Becky ng protection order,
Sinabi ng judge kay Tim na ibalik yung baril na ibinigay sa kanya ni Becky. Hanggang ngayon, hindi niya ito na ibabalik. Tinawag nila sa stand yung police secretary na nakausap ni Tim tungkol sa baril. Pagdating sa shredded plastic na nakita malapit sa katawan ni Becky, lumabas galing iyon sa Aldi grocery bag. Pagkatapos ng unang araw, hindi pa rin nila alam kung paano tinanggap ng jury ang lahat ng ebidensya. Malakas ang puntos ng prosecution at defense. Si Tim mukhang kampante. Pero ang hindi alam ng jury, may bagong ebidensyang nahukay sina Josh at Laura. Maaaring ito ang magpapabago sa takbo ng trial. Pangalawang araw, ipinapakita nila ang surveillance footage ng taong nakabike. Pagkatapos noon, inilabas nila ang ebidensyang may nahanap na bike malapit sa bahay ni Tim. Sinusubukan nilang patunayan na si Tim ang taong nakabike papunta sa bahay ni Becky noong gabing iyon at itinapon lang niya ang bike pagkatapos. Pero lumabas ang resulta na inconclusive, walang makuhang DNA. So siya ba talaga yung nagbabike at bike ba talaga niya yon? Prepared ulit sina Josh at Laura. Sa mas malalim na investigasyon, natuklasan nila na bumili si Tim ng bike na parehong modelong nakita malapit sa bahay niya. Mas nagdikit ngayon ang puzzle. Kasunod noon, pinakita nila ang timings ng home surveillance at ng digital activity ni Tim. For several nights bago lumabas ang misteryosong figure sa bahay ni Becky, naka-off ang devices ni Tim. At pag-alis ng figure, biglang online ang devices niya. Mas lalo pang nakakatindig balahibo noong gabi na may bagong boyfriend si Becky na dumalaw sa kanya. Nag-search si Tim ng mga disturbing how-tos online. Paano gumawa ng homemade silencer? Paano alisin ang gunpowder residue sa kamay? Response time ng Quincy Police. Paano buksan ang pinto gamit ang crowbar at lahat ng yun tugma sa nangyari sa crime scene. Malapit nang matapos ang trial at alam ni Josh at Laura, crucial ang huling araw. Kahit ang dami nilang hawak, wala pa rin silang dalawang pinakamahalagang ebidensya. DNA ni Tim sa crime scene at ang mismong weapon. Ang magiging final blow, manggagaling mismo kay Becky Bliffnick. Sa investigation na siya mismo ang nagsimulang buuin laban kay Tim. Pangatlong araw, inilipat nila ang atensyon ng jury sa kaso matagal nang inaayos ni Becky. Ang concern niya tungkol sa ama ni Tim, si Ray Bliffnick. Ayaw ni Becky na makita ng tatlo niyang anak si Ray nang walang supervision. Ang final hearing para dito, nakaschedule 1 linggo bago siya matagpuang wala ng buhay. Hindi natin alam kung ano sana ang magiging final na resulta, pero ang alam natin, may mga weakness na pinatawag si Becky at plano niyang ipaglaban na hindi na dapat naglalapit ang mga anak niya kay Ray. Isa yun sa pinakamainit na issue sa divorce. Pinakita nila sa jury yung mga text message ni Becky tungkol dito. Ayoko nang mapalapit ang mga anak ko sa kanya ng mag-isa kahit kailan. Sinabi pa ni Becky na sinabi raw ni Tim na kapag inilabas niya ang mga sikreto ng tatay nito, baka mapilitang umalis si Ray at baka may gawin itong masama sa sarili niya. Parang may mga impormasyong na ayaw lumabas ni Tim at ramdam niyang nawawala na ang kontrol. Nang inilabas nila sa courtroom ang timeline, lumabas pa ang isang nakakagulat na detalye. Sa mismong araw na nawala si Becky, nagdala si Tim ng children's basketball hoop sa bahay ng tatay niya. Parang alam na niya na bigla silang magkakasama ng mas madalas. Ginawa niya yun kasi alam niyang hindi na magiging problema si Becky, sabi ng investigador. Pinahinto ni Becky ang mga bata sa pagiging mag-isa kay Ray at sa isip ni Tim na resolba na ang problema dahil wala na si Becky. Pero marami ang hindi kumbinsido. Hindi naman restricted ang mga bata sa pagpunta kay Ray, even bago pa mangyari ang lahat. At yung mga alegasyon laban kay Ray, nasa court filings na, public record na. Pinakita pa nila ang mas marami pang text ni Becky, mga mensaheng nagpapakita ng paglala ng ugali ni Tim. Sobrang seloso, kontrolado lahat, at may mga pagbabanta. Unti-unting nagiging malinaw yung masayahin at mabait na Tim na nakikita ng tao, ibang-iba sa totoong Tim sa likod ng pinto. May isang text na nagpatahimik sa buong courtroom.
Kung may mangyari man sa akin, siguraduhin nyo na ang number one person of interest ay si Tim. Isinusulat ko to, natatakot ako na baka may gawin siyang masama sa akin. Inisa-isa rin niya ang mga nangyari. Sinisigawan siya sa muka, tinutulak siya sa harap ng bata, nagwawala at naghahagis ng gamit. Para kay Becky, malalim na ang problema ni Tim at lalo siyang nagiging papanganib at unpredictable. Habang binabasa ang mga text, bumagsak ang bigat sa buong courtroom. Tahimik ang mga kaibigan ni Becky. Ngayon lang nila na-realize kung gaano kabigat ang mga senyales na nasabi na nito noon. May nagsabi pa, "Mga girl, talk lang yan. Wala naman kaming nakitang bruises o marks. Walang picture, wala." Sa depensa ni Tim, sinubukan niyang ibalik lahat kay Becky. Ginagawa siyang parang siya ang problema. Hindi, ako yung naaabuso emotionally. Siya, sinasabi niyang may affair ako. Hindi totoo. Sinabi niyang alcoholic ako. Hindi totoo. Sinabi niyang lahat yan dahil galit siya sa divorce. Matapos ang matinding trial, dumating na ang oras para sa verdict. Pinaghirapan ni Josh at Laura ang lahat. Surveillance, forensic test, messages, buo ang kwento, pero hindi pa rin nila alam kung paano ito tatanggapin ng jury. O ni Judge Adrian. At syempre, sa Tim na paulit-ulit na sinasabi, hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang saktan ang ina ng mga anak ko. Sa tensyon na paghihintay, bumalik ang jury sa courtroom. Tahimik ang lahat. Hawak kamay ang pamilya ni Becky. Pakibasa ang hatol, sabi ng korte. Kami, ang kurado, ay napag-alaman na ang akusado, si Timothy Blesnick, ay guilty sa first-degree murder. Parang sabay na bumitaw ang hininga ng buong courtroom. Para sa pamilya at mga kaibigan ni Becky, may katarungan sa wakas. Naiyak ang ama ni Becky. Lahat ng kinaya niyang lakas, pinipigilan ng iyakan niya. At habang pinapakinggan nila ang sentensyang life in prison without parole, walang makapaniwala sa bigat ng katotohanan. 3 bata ang naulila sa parehong magulang. Walang panalo dito, kundi katotohanan lang. Sa labas ng courthouse, umarap sa media ang pamilya ni Becky ng matatag, tahimik pero desidido. Ibinahagi nila ang plano nilang magtayo ng pondo para sa mga bata, para sa kinabukasan ng mga anak ni Becky. Nagpasalamat sila kina Josh at Laura sa walang sawang paghahanap ng hustisya. Sa mundong puno ng dilim, napatunayan namin mas marami pa rin ang mabubuting tao. At pakisama niyo sa dasal ang 3 anak ni Becky. Si Becky, hanggang sa huli, ipinaglaban ang sarili niya at ang mga anak niya. At dahil sa tapang niya, hindi na ilibing ang katotohanan. Pagkatapos ng trial, may isa pang malaking pangyayari. Dahil sa matagal ng pressure ng publiko, tinanggal sa posisyon si Judge Adrian. At sa isang makabuluhang twist, si Josh Jones mismo ang inilagay bilang bagong judge. Si Laura naman ang naging bagong assistant state attorney. Ang kaso ni Becky ay naging marka sa Quincy, isang paalala na huwag manahimik at ipaglaban ang sarili kapag may panganib. Ang lakas ni Becky at ang paghahangad ng katotohanan ng lahat ng nagmamahal sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit hindi na siya malilimutan. At yan ang simula ng pangakong wala ng boses tulad ni Becky ang dapat manahimik muli. Kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang tunay na nangyari sa likod ng kasong to? May mga sikreto pa bang hindi na ilalabas? Ibahagi nyo sa comments. Gusto kong malaman kung pareho ba tayo ng hinala. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento may katotohanang dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras nyo ito pinanood. Gusto rin naming malaman ang inyong kwento.